Ang mundo ay may malaking pangangailangan sa mga santo. At sa katunayan, ikaw at ako ay tinawag na maging mga santo. Hindi natin ito maikakaila. Sa Biblia, tinatawag tayo ni Jesus sa kabanalan. Binabasa natin sa mga sulat ni San Pablo, tayo ay tinawag sa kabanalan. Naririnig natin sa mga buhay ng mga santo, lahat ay tinawag sa kabanalan. Naririnig natin sa mga dokumento ng Simbahan Universal na tawag sa kabanalan. Hindi natin ito maikakaila. Kung tayo ay nilikha upang makasama ang Diyos sa langit, nangangahulugan ito na nilikha tayo ng Diyos upang maging mga santo. Ibig sabihin, nais mismo ng Diyos na ikaw ay maging santo. Ngayon na maaari nating isipin ang mga kanonisadong santo at maaring hindi tayo maging kanonisadong santo. Ngunit hindi talaga iyon mahalaga. Ang mahalaga ay nasa langit tayo kasama ang Diyos. Ang mahalaga ay tayo ay maaaring maging kanonisado. Kaya't lumalapit tayo sa mga santo para sa ating pamamagitan, ngunit tinatawag din tayong tularan ang mga santo. Sa isa sa mga dokumento ng Simbahan Lumen Gentium, sa talatang 20, sinasabi na ang mga santo ay isang tiyak at ligtas na gabay upang makarating sa langit para lumago sa kabanalan at mapalapit kay Hesukristo. Tingnan ang mga santo kung paano natin isasabuhay ang ating mga buhay. Ngunit kung tayo ay tinawag na maging santo, ako ay tinawag na maging santo, ikaw ay tinawag na maging santo, nangangahulugan ito ng ibang tao, o dapat tayo kayang tingnan ang aking buhay, dapat tayo kayang tingnan ang iyong buhay, at sabihin, ganyan ang dapat kong isabuhay, ang aking buhay. Ako rin ang aking buhay ay dapat maging isang daan, dapat maging isang liwanag para sa ibang tao na sundan ayon sa aking partikular na bokasyon. Kaya kung ikaw ay ama, ina, anak, estudyante, doktor, pare, dapat makita ng iba ang iyong buhay bilang saksi sa tamang pamumuhay ng pare, may asawa at estudyante, ayon sa kabanalan, ayon sa paraan ng Diyos, hindi ayon sa paraan ng mundo. Ngunit nananatili ang tanong, paano ako magiging santo sa praktikal na paraan? Iyan ang tunay na layunin ng video na ito. Paano ako magiging santo? Kung ako ay tinawag na maging santo, paano ako magiging santo? Well, may ilang sagot. Maaaring sabihin ng ilang tao, at totoo ito, na mahalin ang Panginoon mong Diyos higit sa lahat. Ialay ang lahat ng iyong ginagawa bilang panalangin. Magkaroon ng dakilang pakiramdam ng presensya ng Diyos. Gawin ang kalooban ng Diyos. At oo, ang mga iyon ay talagang mahuhusay na sagot. Ngunit nais kong pag-usapan ang mas praktikal na mga bagay. Kung ang mga santo ang ating tiyak na gabay sa langit, isa sa pinakamadaling bagay na magagawa natin ay kumilos tulad ng isang santo. Sundan ang mga santo. Kumilos tulad ng isang santo at dapat kang maging santo. Gawin ang mga bagay na gagawin ng mga santo at unti-unti ang mga aksyong iyon ay makakatulong sa iyo na maging santo. Ngunit napakaraming iba't ibang santo. Alin ang susundan ko? Well, may dalawang katangian na partikular na nais kong pagtuunan ng pansin ngayon. Makakatulong sa atin ang dalawang katangiang ito dahil angkop sa bawat santo. Angkop ito sa bawat bokasyon. Hindi mahalaga kung lalaki, babae o bata. Kung mayaman o mahirap. Magagawa mo ang dalawang katangiang ito ng mga santo. Lahat ng dakilang santo ay may dalawang katangiang ito na magkakatulad. Pinag-uusapan ko ang napakaibang mga tao. Ang mga santo ay napakaibang mga tao. Isipin si Santo Juan Pablo II. Siya ay isang napakaibang santo mula kay Santa Inang Teresa ng Calcutta. Isipin si Santa Faustina. Siya ay napakaiba. Mula kay San Juan Bosco, iba kay Padre Pio, iba kay Marian Kolbe, iba kay San Juan Vianney, iba kay Santa Teresa ng Lisieux. Ay lahat ng mga dakilang santong ito, silang may iba't ibang ugali at bokasyon. Sila ay may hindi bababa sa dalawang bagay na magkakatulad. Mayroon silang higit pang pagkakatulad, ngunit yung magtuon tayo sa dalawang bagay na ito, dalawang bagay na magagawa nating lahat, dalawang bagay na maaari nating pagsikapan. Una, ano ang una? Ang una ay, handa ka na lang ba para sa una? Ang una ay ang sentro pinagmulan ng pananampalatayang Katoliko. Pagiging nakasentro sa Eukaristya,
Lahat ng mga santo ay may si Jesus sa Eucharistia bilang kanilang unang pag-ibig. Kaya dapat pagsikapan na maging nakasentro sa Eucharistia. Ano ang ibig sabihin ng nakasentro sa Eucharistia? Ibig sabihin nito ay mahalin ang Panginoon mong Diyos, si Jesucristo, tunay, totoo, substansyal na naroroon sa Eucharistia. Higit sa lahat, na ang buong buhay natin ay dapat umikot, dapat nakasentro sa ating pagtanggap ng banal na komunyon, ang ating pagsamba kay Jesus sa kabanal-banalang Eucharistia. Ano ito? Kung sinusubukan kong magkaroon nito, kung sinusubukan kong magkaroon si Jesus bilang pinagmulan at tugatog ng aking buhay, ano ang magiging itsura nito sa praktikal na paraan? Tanungin ang sarili, ano ang magiging itsura ng aking buhay? Kung si Jesus ang sentro ng aking buhay, ano ang ginagawa ng mga santo? Madalas silang bumibisita kay Jesus sa banal na sakramento at lahat tayo ay maaaring gawin ito. Lahat tayo ay maaaring bumisita. Tinatanggap nila si Jesus sa banal na komunyon ng madalas hanggat maaari. At kapag hindi nila siya matanggap, gumagawa sila ng espiritual na komunyon. Ang espiritual na komunyon ay kapag nagdarasal ka, Panginoon, naniniwala akong naroroon ka sa kabanal-banalang Eucharistia. Ngunit hindi kita matanggap sa sakramento. Ngunit ako'y nakikiusap sa iyo, pumarito ka sa aking kaluluwa kahit sa espiritual na paraan at pahintulutan mo akong makiisa sa iyo at huwag mo akong hayaang mawalay sa iyo. Pwede silang gumawa ng espiritual na komunyon. Kapag sila ay nagkomunyon, sila ay napaka-reverente, napaka-makadiyos sa kanilang mga kilos. Sa kabuuan, paano magiging nakasentro sa Eucharistia? Tanggapin mo si Jesus ay tunay, totoo at substansyal na naroroon, katawan, dugo, kaluluwa at pagkadiyos. Ang buong persona ni Jesus ay naroroon. Kumilos ka parang ganon. Gawin mo ang mga bagay na ginawa ng mga santo upang ipakita na mahal nila si Jesus higit sa lahat. Kaya't natural lamang na kung si Jesus ang ating unang pag-ibig, kung ang Eucharistia ang layunin, nais nating maging nakasentro sa Eucharistia, kung gayon ay susunod lamang na ang ating pangalawang pag-ibig ay ang nagdala sa atin kay Jesus, ang mahal na Birheng Maria. Ang lahat ng mga santo ay may dalawang bagay na ito na magkakatulad. Sila ay nakasentro sa Eucharistia at sila ay Makamaria. Magpo-focus ako sa aspeto ng Makamaria, particular dahil ang Maria ay nagdadala sa atin ng mas malapit kay Jesus. Sa katunayan, kung nais mong magkaroon ng pusong nag-aalab, pusong puno ng pag-ibig para sa Diyos, mag-focus sa pagiging Makamaria at tutulungan ka ni Maria na maging deboto kay Jesus sa Eucharistia. May kilala akong mabubuting tao na sinubukang maging nakasentro sa Eucharistia. Sinusubukan nilang dalasan ang pagbisita kay Jesus sa banal na sakramento. Sinusubukan nilang madalas na magkomunyon. Ngunit marami sa kanila, sila ay naligaw o naging malamig. Hinayaan nilang mapabayaan ang kanilang debosyon sa Eucharistia. At sasabihin ko na ito ay dahil una nilang pinabayaan ang kanilang debosyon kay Maria. Kung tayo ay may masigasig na debosyon sa mahal na Birheng Maria, siya ang mag-iingat, magpoprotekta at magpapanatili ng ating debosyon sa Eucharistia. Si Jesus mismo ang nagbigay kay Maria sa minamahal na alagad. Ang minamahal na alagad ay tunay na kumakatawan sa bawat isa sa atin. Si Jesus mismo ang nagbigay kay Maria sa atin bilang ating ina. At tayo bilang kapalit ay dapat magpakita sa kanya ng tamang atensyon at tamang paggalang. Maaring tanungin mo ako, wala akong pagmamahal kay Maria sa aking puso. Paano ko makakamit ang pagmamahal na ito kay Maria sa aking puso? Gumawa ng mga bagay na Makamaria. Tulad ng ano? Well, ano ang ginawa ng mga santo para maging Makamaria? Well, ipinakita nila ang kanilang debosyon kay Maria sa iba't ibang paraan. At ito ay mga paraang maaari rin nating tularan. Tulad ng pagsusuot ng brown scapular. Kapag may mga kapistahan ni Maria, magdala ng mga bulaklak para kay Maria. Ipagdiwang ang kanyang mga kapistahan na may espesyal na solemnidad. Gawin ang 33 araw na konsagrasyon ni San Louis de Montfort. Ngunit higit sa lahat, may isang debosyon na namumukod-tangi sa iba. May isang debosyon na ang mga santo, mga papa, at ang simbahan sa kanyang mga dokumento ay inilalagay sa pinakamataas na antas. Ang pinakapangunahing debosyon kay Maria na iyon ay ang pagdarasal ng rosaryo, ang pang-araw-araw na rosaryo. Makapangyarihan dahil isang bagay na ginagawa ko araw-araw. Sinbi ni Papa Pio XII na sa lahat ng mga debosyon kay Maria, ang rosaryo ang pinakadakila. Ayon kay San Juan Pablo II, imposible na pangalanan ang lahat ng maraming santo na nakatagpo sa rosaryo ng tunay na landas patungo sa kabanalan. At ayon kay Papa Leo XIII, ang rosaryo ay ang pinakamarangal na anyo ng panalangin bukod sa pinakabanal na misa.
Bakit napakadakila ng rosaryo? Dahil sa loob nito ay nakapaloob ang pinakapuso ng mga misteryo ng Kristiyano. Nakaugat sa banal na kasulatan. Nakasentro kay Kristo at kay Maria. Isang malakas na panalangin dahil mayroon itong panalangin pasalita at panalangin mapagnilay-nilay, tumutulong sa atin na pumasok sa pagninilay-nilay. At si Inang Maria lamang ang may pangako mula sa Diyos na dudurugin ang ulo ng ahas. Kaya't masasabi ko na kung ito ang pinakapangunahing debosyon kay Maria at kung ang debosyon kay Maria ay napakalakas na, ang dyablo ay dapat na napupuot sa debosyon kay Maria. At kung ang rosaryo ay napakalakas na debosyon kay Maria, maaari kang makasiguro na ang dyablo, ang ama ng kasinungalingan, ay nagsusumikap na pigilan tayo sa pagdarasal ng rosaryo. Nagsusumikap siyang pigilan tayo sa pagpapalaganap ng rosaryo. Pero alam mo ba, ang mga santo ang ating tiyak na gabay. Kaya't nais kong muling suriin ang rosaryo sa liwanag ng mga santo upang makatulong na linawin, upang makatulong na magbigay liwanag ng katotohanan ng Diyos sa anumang anino na maaaring ipinasok ng dyablo tungkol sa pinakabanal na rosaryo. Nga ang paborito kong santo si San Luis de Montfort. Siya ay isang dakilang santo na deboto kay Maria. Napaka-popular ang kanyang mga aklat sa debosyon kay Maria. Isinulat niya ang aklat The Secret of the Rosary at itinuturing ko ang aklat na ito isang obra maestra. Ang aklat na ito para sa akin ay mas mahalaga kaysa sa ginto. May mga katotohanang makakaapekto sa akin magpakailanman. Kaya't nang una kong sinimulang basahin ang aklat na ito, sinubukan kong basahin ito nang may bukas na isipan kung paano dapat ipagdasal ang rosaryo. At sa loob ng unang ilang pahina, ako ay labis na nagulat. Ang dakilang doktor ng rosaryo na ito, ang dakilang mangangaral ng debosyon kay Maria ay nagtataguyod ng rosaryo bilang 15 na dekada. Kaya't pakinggan ito. Kaya't sa lahat ng paraan, dapat nating sabik na koronahan ang ating sarili ng mga rosas mula sa langit at dasalin ang buong rosaryo araw-araw. Ibig sabihin, 3 rosaryo na bawat isa ay may 5 dekada. Wow! Sinasabi ni St. Louis de Montfort na araw-araw dapat tayong magdasal ng 15 dekada ng rosaryo. Kaya't maaring inisip mo, baka para sa mga pari at relihiyoso. Di niya tinutukoy ang mga laiko. Sa kabanatang ito, inilalaan niya ito para sa mga makasalanan. Ito ang nakaraang kabanata na inialay niya sa mga pari. Kapag itinataguyod ni St. Louis de Montfort ang 5 dekada ng rosaryo, inilalaan niya ang kabanatang iyon sa maliliit na bata. Ngunit ayokong mawalan ka ng pag-asa at sabihin, oh, halos ginagawa ko lang ang rosaryo ng mga bata dahil makapangyarihan ang rosaryo. Kahit na isa lang ang dinadasal mo sa isang araw, mas mabuti na yon kaysa hindi nagdarasal ng kahit anong rosaryo sa isang araw. Ngayon, bumalik tayo sa paksa. Ang buong punto ay paano ginamit ng mga santo ang rosaryo. Ayon kay St. Louis de Montfort, si St. Francis de Sales, isang doktor ng simbahan, ay inialay ang sarili sa pagdarasal ng buong rosaryo araw-araw na binubuo ng 15 dekada, 3 set ng mga misteryo. Gayon din, si St. Charles Borromeo ay nagdasal din ng 15 dekada. Si St. Pius Vir, isa sa mga pinakadakilang papa na namuno sa simbahan, ay nagdasal din ng 15 dekada. St. Thomas ng Villanova, St. Ignatius, St. Francis Xavier, St. Francis Borgia, St. Teresa, St. Philip Neri. Alam ko rin si St. John XXIII, Pope John Paul II, Mother Teresa. Lahat ng mga santong ito ay nagdasal ng hindi bababa sa buong set ng mga misteryo. Kaya magandang balita yon. Nagbibiro ka ba? Kamangha-manghang balita yon. Kaya oo, maaaring medyo nakakalungkot na isa lang ang rosaryo na iyong dinarasal. Pero tingnan mo kung gaano kakalapit. 2 pang rosaryo at magiging kapantay mo na ang mga dakilang heavyweight na santo ng simbahan. Wow, napakagandang balita nito. Maaaring sinasabi mo, pero Gabriel, 3 set lang ng mga misteryo ang kanilang dinarasal. Ipinakilala ni Pope John Paul II ang Luminous Mysteries. At sasabihin ko, wow, kung nagdagdag ka pa ng isa, kung dinasal mo ang lahat ng 4 na misteryo, 20 dekada, wow. Hindi ka lang mas banal sa iyong debosyon kay Maria kaysa kay Saint. Francis de Sales, mas banal ka sa iyong debosyon kay Maria kaysa kay Saint John XXIII. Wow.
Lahat ng mga grasya ay makukuha mo, mahahaplos kaluluwa mo. Magkakaroon ka ng kaliwanagan mula sa Espiritu Santo sa buong araw. And muli, parang hindi ka maging santo. And maring hindi ako maging santo. Pero ipinapangako ko sa iyo, kung ginawa mo iyon, magiging karapat-dapat ka sa pagiging santo. Ngayon, Chad, alam ko kung ano ang iniisip mo. Ang unang naiisip mo kapag iminungkahi ko ang ganitong ideya sa iyo ay, tiyak na matagal ito ay tatagal ng mahabang panahon. Wala akong ganong karaming oras. Meron tayong ganong karaming oras. Isipin mo kung gaano kasimple ito. Magdasal ka ng rosaryo papunta sa trabaho. Check 1. Magdasal ka ng rosaryo pauwi mula sa trabaho. Check 2. Magdasal ka ng rosaryo kasama ang iyong pamilya bago matulog. Bam! Iyan ang 3. Ganun kasimple. Mas malamang na magdasal ka ng rosaryo kung may dala kang rosaryo palagi. Hindi mo ba napagtanto na kapag namatay tayo, tapos na napakaikli ng buhay kumpara sa kawalang hanggan at hindi na tayo makakabalik. Kaya oo, maaaring mukhang wow, magsasakripisyo ako. Magdarasal ako ng mga rosaryo. Pero sa buong kawalang hanggan, makakamit natin ang gantimpala mula rito. Lalo na kung matutulungan natin na iligtas ang ating pamilya at mga kaibigan. And daw kasi ako ay isang ama. Gusto ko ang pinakamabuti para sa aking mga anak. Ako ay isang guro. Gusto ko ang pinakamabuti para sa aking mga estudyante. Ano ang pinakamabuti para sa aking mga anak? Langit. Ano ang pinakamabuti para sa aking mga estudyante? Langit. Yung kabanalan, maging mga santo. Paano ko dadalhin ang aking mga anak sa langit? Paano ko hihikayatin ang aking mga estudyante na maging mga santo? Kung ako mismo ay hindi ginagawa ito, paano ko mahihikayat ang aking mga estudyante na maging nakasentro sa Eukaristya at maging makamaria? Kung ako mismo ay hindi sapat na nakasentro sa Eukaristya at sapat na makamaria, mayroong isang kasabihang Latin, nemo dat quod non habet. Hindi ko maibibigay ang wala ako. Kaya kung makamaria, nakasentro sa Eucharistia, debosyon kay Maria ay magpapalaganap sa buhay ng mga anak mo. Debosyon kay Maria ay magtatanim ng binhi ng pananampalataya sa puso ng iyong mga estudyante. Magsikap tayong lahat na maging banal. Oo, meron tayong kahinaan. Oo, tayo'y mahina. Oo, tayo'y makasalanan. Ngunit lumakad tayo sa mga yapak ng mga santo. Subukan natin. Gawin natin itong ating layunin. Ang wakas na nasa isip ay ang langit at hindi lamang basta makapasok sa langit. Nais kong makasama si Jesus. Nais kong maging kasing lapit kay Jesus hanggat maaari. Nais kong lumakad sa mga yapak ng mga santo. Kaya't magkasama, ikaw at ako, magsikap tayo para dito at magdasal tayo para sa isa't isa at magdasal tayo para sa isa't isa at magdasal tayo sa ating mahal na ina. Ipanalangin natin ang panalangin hindi kailanman na bigong magtagumpay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Ina, iniaalay namin ang aming mga buhay sa iyo. Iniaalay namin ang aming kabanalan sa iyo. Iniaalay namin ang lahat sa iyo. At kami nananalangin alalahanin o pinakamarilag na Birheng Maria na hindi kailanman nalaman na sino mang tumakbo sa iyong proteksyon o humingi ng iyong tulong o naghanap ng iyong pamamagitan ay naiwanang hindi natulungan sa inspirasyon ng tiwalang ito. Ako'y lumalapit sa iyo o Birhen ng mga Birhen. Aking ina sa iyo, ako'y lumalapit sa harap mo, ako'y nakatayo, makasalanan at malungkot o ina ng nagkatawang tao. Huwag mong ipagwalang bahala ang aking mga kahilingan, ngunit sa iyong awa, pakinggan at sagutin mo ako. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kayo ng Diyos at mahalin kayo ng Diyos. Magsikap tayong maging mga santo.